Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin ito, no? Statement ni Representative Tino, no? Tungkol do ito sa usapan, no? Usapan ni Marcos at ni Yusek Bersamin tungkol doon sa kickback sa flood control. No, tapos sa hulihan ng video ito, pag-usapan natin. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay, sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TBAD para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Ford Park at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro Liviste at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. So yun po mga kaibigan, sino bang tanga ang maniniwala na hindi sangkot itong si Marcos sa korupsyon na ito? No, tanga lang ang maniniwala na hindi sangkot itong si Marcos sa korupsyon na ito. No? Si Saldico, siya yung talagang may alam niyan, tinuturo si Marcos. Si Erice, tinuturo si Marcos. Si Gutesa, tinuturo si Martin Romualdez na binibigay daw kay Marcos. Ang Madiskaya, kay Marcos din papunta. Ano ba talaga, Mr. President? Di ba sinabi mo, kung saan papunta yung ebidensya, doon lang kayo. Papunta yung ebidensya sa iyo eh. Inililiko mo eh. Di ba? Talagang tanga lang, bobo, ang hindi maniniwala, no, nasangkot itong si Marcos sa korupsyon na ito. No? Naalala nyo, sinabi ni Toby Tiangco, no? Kung hindi siya sangkot, kasi kung hindi siya sangkot sa korupsyon na yan, it's either, no, dalawa lang kasi yan, it's either sangkot siya sa korupsyon na yan, o bobo talaga siya, mahinang nilalang. Diba? Kasi, ang kwento ni Toby Tiangco, sinita niya si Saldico at si Romualdez tungkol sa pagnanakaw. Alam mo na pala eh, diba? Bakit mo hinayaan? Kung hindi ka sangkot, no, kung totoo yun, bakit mo hinayaan? Hinayaan mo. So that was violation, no, yung public trust, no, culpable violation of the Constitution and the public trust, no, because public position is a public trust. No, tanga lang talagang hindi naniniwala dito eh. No, sa susunod na mga panahon, no, lalo na, no, kapag halimbawa mag-iba na yung presidente, wala na sa puder ang magnanakaw na bangag na yan, no, pag wala na yan sa puder, yung mga sangkot dyan na maiipit, talagang ituturo na yan si Marcos, no. And if ever lang, no, magdasal siya na hindi si Sara yung magiging presidente. Kasi I don't think papayag si Sara ng house arrest. No, sa ginawa ba naman niya sa tatay ni VP Sara, no? Again, tanga lang, bobo ang maniniwala na hindi kasali si Marcos sa korupsyon na yan, no? Tanga-tanga.